Balikan natin yung mga nangyari sa Kamara kahapon. Pakinggan natin itong report ni Marian Enriquez. As to the contents of this waiver of bank secrecy law, do you subscribe and swear to the truthfulness of the contents of this document? You do. Opo, Madam Chair, I do. Sa impeachment hearing mismo ng House Justice Committee, pumirma ang umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga ng isang waiver. Ito ay para masilip ang kanyang bank records. Dito masisiyasat kung totoo nga ba ang isiniwalat ni Madriaga sa kanyang affidavit na nag-transfer siya umano ng milyones na pera sa ilang bank accounts para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Despite only earning 100,000 pesos or to 150,000 pesos from my services to PRD, millions of pesos went through bank accounts opened for me by close associates of PRD. I admit that during PRD's term as president, I served as a dummy for the transfer of large amount of money. Kung saan yan ginamit, giit ni Madriaga, These were opened by people close to PRRD who informed me that money will be transferred to these accounts for intelligence operation and for laundering. minsan na rin daw siyang tinawagan noon ni Digong para sa pag-withdraw at paghatid umano ng pera sa Malacanang. I distinctly remember that PRRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million from a bank inside the mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. Ibinunyag din ni Madriaga ang umano'y term sharing at planong destabilisasyon kay Pangulong Bongbong Marcos na pagkasunduan daw noon ng kampo ng mga Duterte at Marcos na bababa si PBBM sa pwesto sa 2025. BBM was able to convince PRRD to have Sara as BBM's vice president. However, they also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. Kinausap din umano ni dating Pangulong Duterte ang AFP sa mga posible nilang gawin sakaling hindi sumunod sa napangakuan si Pangulong Marcos. I remember that one of the plans considered was to sabotage BBM's administration by using some of BBM's own men to reveal supposed corruption issues that will serve as a precursor for an impeachment for complaint. Sa usapin naman ng 2022 campaign ni VP Sara, pinondohan daw ito ng kontrobersyal na pharmaceutical company na Pharmally. Ayon pa kay Madriaga, taong 2022 nang utusan siya ni Digong na buuin ang Initiative for Social Justice, Innovation and Progress o ISIP, na ang ibig sabihin din daw ay Inday Sara is my president. Kabilang umano sa mga nagpondo dito ang financial officer ng Pharmally na si Lin Wei-Xiong. 175 million pesos daw ang ibinigay niya. As I recall, the money was placed inside several large backpacks and bags. Lin Wei-Xiong was present when I received the said amount together with 2 other individuals. Nagbigay din daw ng financial support sa ISIP ang isa pang executive ng Pharmally na si Michael Yang. Inutusan din daw ni Digong si Madriaga na kunin ang 100 million pesos na funding mula naman sa isang maestrado link na kinilalang si Tony Yang, ang kapatid ni Michael Yang. Matatandaang nasangkot ang Pharmally sa kontrobersya dahil sa maanomalya nitong kontrata sa gobyerno para sa COVID-19 medical supplies. Sa usapin naman ng confidential funds ng BICE, tila iisang tao lang daw ang nagsulat sa ilang acknowledgement receipts dahil sa pagkakapareho ng pattern ng mga letra, alignment at pirma. Base yan sa pagsusuri ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga nasabing dokumento. Kinumpirma rin ng Philippine Statistics Authority na walang anumang record sa kanila ang mga pangalang nakasaad sa resibo gaya ni na Mary Grace Piatos. Samantala, hindi pinagbigyan ng Commission on Audit ang apela ni VP Sara para i-review ang inisyong notice of disallowance sa kanyang confidential funds. Dahil dito, ipinababalik ng COA ang nasa 73 million pesos na confidential funds ng OVP. Sa pahayag naman ng legal counsel ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo, nabigo raw si Madriaga na madepensahan ang isinampang kaso sa kanya ng BICE na perjury dahil umano sa kasinungalingan. Wala rin daw saysay ang mga ebidensyang inilatag niya. Ipatatawag naman ng komite sa susunod na pagdinig sina dating Senator Antonio Trillanes at ang Anti-Money Laundering Council. Ipinasusumite kay Trillanes ang mga dokumento para sa pagtalakay sa umano'y unexplained o ill-gotten wealth umano ni VP Sara.
Ipadadala naman sa AMLAC ang kanilang report sa mga suspicious bank transactions ng bise at ng asawa niyang si Attorney Man Scarpio. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.